wabarakatuh. Sheikh, malinaw po ba yung ating boses? Malinaw? طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Unang-una, pasalamatan at purihin natin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga oras na ito o maikling lecture na ito inshallah magbigay sa atin ng benepisyo dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Allahumma amin. Kumusta kayo mga shabab? It's been months din simula nung umalis ako dyan sa Palawan at lalong-lalo na dyan sa mahad ninyo, mashallah. So mga ilang buwan na lang ay matatapos na rin kayo inshallah. Ilang buwan na lang bang natitira sa inyo? 2 buwan, mashallah. So, ilang tulog na lang yan, inshallah. At matatapos na rin kayo biidnillah. So, yun. Katulad ng nakikita nyo sa shasha, sa screen, inshallah, ang ating nais talakayin sa mga oras na ito ay yung wasailut thabati ala al-Islam. Ito yung mga paraan, way, upang mas mapanatili nating matatag tayo sa Islam. Okay? Wasailut thabati ala al-Islam. Okay, huwag niyong kalimutan yung title ng ating tatalakayin inshallah ta'ala. At katulad ng sinabi ng ating buting Sheikh, mag-take note kayo. At inshallah, mapapakinabangan niyo to. At maaari niyo rin inshallah i-lecture, pag-uwi ninyo sa inyong mga magulang, sa mga kapatid sa Islam, di ba? Okay? So, wasailut thabat. Alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw, lalong-lalo na tayong mga Muslim, ay punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Bawat isa sa atin ay may kanyang-kanyang dumarating na pagsubok sa atin, at sa pagsubok na ito, doon makikita na Allah subhanahu wa ta'ala sa parang iyon ay mas nasasala ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino nga ba yung tunay na naniniwala sa Kanya, kung sino nga ba ang tunay na nananalig sa Kanya, kung sino nga ba ang tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So yun. Kaya bilang isang mananampalataya, para mas maging matatag pa tayo sa Islam, ay nararapat nating malaman yung mga paraan, yung mga way, nang sa gayon insyaAllah ta'ala ay hindi natin bibitawan ang Islam, ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na anumang mga pagsubok ang dumating sa ating mga buhay. Dahil alam natin, marami sa mga sabihin nating mga pinanganak silang mga Muslim, nagngangalan silang Muslim, pero dahil sa salat sa kaalaman at hindi nila alam yung mga wasail, paraan para mas maging matatag sa Islam, ay binibitawan nila at lil asaf ash-shadid, ang pinakamalungkot is iniiwan nila ng tuluyan yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pong mga katibayan mula sa Quran at sa hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy dito sa tinatawag na thabat, yung pagiging matatag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan na doon yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na nakikita nyo sa screen, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pananatilihing matatag ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
sa pamamagitan ng matatag o matibay na salita dito sa mundong ibabaw at lalo't higit doon sa kabilang buhay. Subhanallah. So ito yung kainaman di ba, ng mga naniniwala sa Allah ay gagawin silang matatag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang mga salita dito sa mundo, ang pamumuhay nila dito sa mundo, at higit siyempre doon sa araw ng paghukom. Alam natin na hindi madali ang proseso at ang mga marahil, yung mga pagsubok doon sa libingan pa lang, at lalo't higit doon sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, sa araw ng pagkabuhay na muli. At sinabi pa ng Allah, karugtong na aya na yun, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Sinabi ng Allah, ay ililigaw niya yaong mga taong zalimin, sila yaong mga taong nagmalabis sa kanilang mga sarili, nagmalabis sa pagsunod, sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila ibinigay yung hak karapatan ng Allah, at hindi nila sinunod ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagawa niya ang mga bagay na kanyang nanaisin. Okay? Gayon din sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Anas bin Malik radiyallahu an, yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi du'aihi يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به هل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. Okay? So isinalaysay ni Anas bin Malik radiyallahu an, yaqul, kanyang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yukthiru fi du'aihi. Sinabi niya, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay palagi siyang nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ano yung dinudua ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah? Ya muqallibal qulub. O ikaw na nagbabaligtad ng mga puso. Muqallib, ibig sabihin nagbabaligtad ng puso. Thabbit qalbi ala dinik. Gawin mo nawang matatag ang aking puso sa iyong relihiyon. Dahil alam natin na ang puso ng isang tao, di ba? Alam natin ang puso ng isang tao ay oras-oras, bawat araw ay nagbabago yung emotion ng ating puso. Masaya, malungkot, di ba? At iba't iba pang mga emosyon. Qala, faqultu ya Rasulullah, sinabi niya, o ya Rasulullah, usugo na Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Naniniwala kami sa iyo at kung ano man yung dala-dala mo. Ibig sabihin, ito yung revelation mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hal takhafu alayna? Nangangamba ka ba para sa amin na baka balik ta rin o yung aming puso? Qala na'am. Sabi ng propeta Muhammad, oo, innal quluba bayna isba'aini min asabi'illah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang puso, ang mga puso natin ay sa pagitan, sabi niya, ng dalawang daliri ng min asabi'illah, mula sa mga daliri ng Allah, yuqallibuha kayfa yasha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang baliktarin ito, kayfa yasha. Kung naisin na Allah subhanahu wa ta'ala na baliktarin yung ating mga puso, ay babaliktarin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang isang mananampalataya, ay nararapat sa ating ipanalangin itong dua na to, isama natin lagi sa ating mga dua na patatagin tayo ng Allah sa kanyang relihiyon. Tayyib. Unang-una mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na paraan para mas maging matatag tayo sa Islam, siyempre, katulad na nakita nyo dyan, al-ilm syar'i, yung Islamikong kaalaman. Okay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik, walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam, kaya dapat mong malaman o Muhammad na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at humingi ka ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at para sa mga naniniwalang lalaki at naniniwalang babae. At ang Allah ay lubos na nababatid ang inyong kilos at ang inyong pinagkakanlungan. So, sa pamamagitan ng ilm syar'i, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkakaroon ng kaalaman Islamiko, ay mas nagiging matatag ang ating sarili sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kapag nalaman mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas magiging matatag ang
pananampalataya mo sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more na nalalaman mo yung syara'i, yung mga bagay na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung gantimpala na ipagkakaloob sa iyo ng Allah pagdating sa araw ng paghukom, ay mas nagiging matatag ang iyong pananampalataya, yung paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Samantala, kung ikaw ay walang kaalaman sa Islam, di ba? Mas madali mong iiwan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Lalong-lalo na yung mga kapatid natin sa Islam, na sabihin natin mga yumakap sa Islam, anong nangyayari sa kanila pagkaraan na sila ay yumakap sa Islam? Di ba? Yumayakap sila sa Islam, after a weeks, months, ay iniiwan na nila ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroong dumating na problema katulad sa kanila, yung pamilya nila minsan ay nagiging hadlang sa kanila. Kung ikaw, sabi niya, kung magpapatuloy ka sa relihiyong iyong tinatahak ngayon, maaaring iiwan ka namin, itatakwil ka namin, at hindi ka namin kikilalanin bilang anak namin o kamag-anak namin. Hindi ba't mabigat iyon? Pero kung ang isang mananampalataya, mayroong siyang sapat na kaalaman sa Islam, alam niya na pagsubok lang iyon at inshallah malalampasan niya yun, at the more na siya ay nagtitimpi sa anumang pagsubok sa kanya at alam niya na mayroong gantimpala naghihintay sa kanya, inshallah ta'ala, ay mas magiging matatag siya sa kanyang relihiyong Islam. Okay? So yun yung kainaman ng mayroong kaalaman sa Islam. At gayon din, siyempre, ang taong mayroong kaalaman sa Islam, alam niyang pag-ibahin yung mga bagay na halos magkakapareho. Di ba? Yung mutasyabi na tinatawag, halos magkakapareho. Samantala, yung walang sapat na kaalaman sa Islam, hindi niya kayang ipag-tafriq, ipag-iba, ipag-separate yung mga bagay na halos magkatulad. Pero yung tunay na may kaalaman sa Islam, inshallah ta'ala, magiging madali sa kanya ang lahat ng bagay. Okay? So yun. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siyempre ang dua. Okay? Ang dua. Bilang isang mananampalataya, para mas maging matatag tayo sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan nating magparami ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi tayong manalangin sa Allah. Okay? Idua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Sa ibang talata, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمْ, at sinabi ng inyong Panginoon, أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Manalangin kayo sa akin at didinggin ko. Didinggin ko ang inyong mga panalangin. Subhanallah, ang Allah mismo ang nagsabi, siya mismo ang nagsabi sa atin na kapag tayo ay magdudua sa Kanya, na Panginoon natin siya, tagapaglikha natin, ay didinggin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Ilan rin sa mga dua na binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sinabi ng Allah, aming Panginoon, huwag mo pong tunutang ang aming mga puso ay lumihi sa katotohanan pagkaraan na kami ay iyong napatnubayan, at igawad mo po sa amin mula sa inyong sarili ang habag, tunay na ikaw ang tagapaggawad ng habag. So yun. So marapat sa isang mananampalataya na lagi tayong magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala.